Ay pinadako kung saan sa pinaka mataas antas na ito ng ating pagsamba, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ang gagamitin po ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating pong minamahal, Pastor Rico Lacao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Meron po ba kayong Bible? Buksan nga po natin sa Mark chapter 16, verse 15 to 16. Pagkatapos po ay sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Unahin po muna natin itong sinasabi sa Mark chapter 16, verse 15. At sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." Sa Matthew chapter 28 po, verse 18, ay ganito naman po ang sinasabi. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Tayo po'y mag-pray. Father God, Almighty and ever-living, You are the author of life. You are the God that never change. You are the most powerful God. You are the creator of the universe. You are the owner of heaven and earth. Your word says that you own the silver and the gold. Your word says that nothing is impossible with you. To those who believe, nothing is impossible. We come to you because you are our God. Praise God because you are our God. Na sinabi mo sa iyong salita na hindi ka nagbabago simula noon, ngayon at magpakailanman. We are so honored. We are so grateful. We are so thankful for giving us the wonderful privilege to exist in this world. Things that we never planned, things that we never dreamed, O Lord God, but you willed it. Na kami po ay maging kabahagi sa iyong plano at sa iyong kalooban, sa iyong layunin. At patuloy mo nga po kaming tulungan na ito'y aming maunawaan. Nang sa gayon, ay patuloy po kaming mabuhay na ang iyong layunin ang aming pong isinasakatuparan sa buhay na ito. Dalangin po namin ang aming mga puso ay patuloy na maging bukas upang tanggapin ang iyong mga salita. At ito'y aming maunawaan. At ito'y aming matugon at maranasan namin ang bisa at kapangyarihan nito sa buhay namin. Lahat ng narito ay alam mo ang kanilang mga pangangailangan. And we give you praise dahil hindi mo lamang alam ang aming pangailangan, kundi higit sa lahat ay magagawa mong katagpuin ang lahat ng ito. Na walang naparito na uuwing bigo
sapagkat ikaw ang Diyos na kanilang pinagtitiwalaan, na aming sinasamba at pinagtitiwalaan na anuman ang aming pangailangan, lahat yan ay iyong kakatagpuin sa mga oras na ito. Naniniwala po kaming bawat puso ay hihipuin mo. Bawat isip ay iyong liliwanagan. Bawat buhay ay iyong babaguhin at ilalapit sa iyo upang ikaw ang maging Diyos ng buhay ng bawat isang narito. Aming Ama, maraming salamat sapagkat ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay namin ay winasak mo na sa krus ng Kalbaryo. At ang nakalaan sa amin ay 100% katagumpayan. Ang nakalaan sa amin ay ang iyong masaganang pagpapala na ito'y amin patuloy na mararanasan. Thank you, Father God. Ang lahat ng ito'y aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong pagtugon. Ang lahat may magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas. Hindi yan pumalakpak kasi yung mga kamay natin, ginawa po yan para papurihan ang Panginoon. Amen po ba? Lahat ay sumigaw ng Hallelujah! Amen po. Mga kapatid, alam nyo, napapansin ko nga po, sino po dito yung mga nanay at tatay na? Yung mga nanay at tatay na, di po ba? Pag kayo nagagalit, pag nagagalit tayo sa mga anak natin, ba't lumalakas yung boses natin? Naranasan niyo po ba yon? Meron po ba ditong pag nagagalit sa kanyang mga anak, bumubulong lang? Ako madalas umiiral yung pagka-preacher ko pag nagagalit ako sa mga anak ko kasi lumalakas yung boses ko. Sabi ko nga, bakit hindi natin yan nagagawa para sa Panginoon? Amen po ba? Kung nagawa natin sigawan yung mga anak natin, bakit din natin gamitin para sumigaw sa pagpupuri sa Lord? Amen po? Lahat ay sumigaw sa pagpupuri sa Panginoon. Oh! Amen! Praise the Lord. Salamat po kay Pastor Rolly. Mga kapatid, sabi niya, idol niya daw po ako mamaya. Ay, mag-autograph ako sa iyo. Okay? Napakaganda po ng kanyang message, Passion for the Lost Souls, the salvation of the lost. Pero napaka-importante po na mayroon tayong passion. Amen po? Na tayo po ay nag-aalab, hindi tayo nanlalamig. Marami pong mga Kristiyano kung kailan tumatagal, saka nanlalamig. Dapat hindi ganon, mga kapatid ko minamahal. Dapat habang tumatagal tayo, ay lalo tayong nagiging maalab sa Panginoon. Kaya lang naman nangyayari yung kasi pinapayagan natin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Pero, importante po ng ating passion for the salvation of the lost souls ay mayroong direksyon, brothers and sisters. Mayroong direksyon yung ating passion for the salvation of the lost souls. At yan po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo sa hapong ito. Ito po ay tungkol sa the mandate of the Great Commission, mga kapatid. Alam niyo po, nung si Jesus ay magkatawang tao, mga kapatid ko minamahal, siya po ay, alam natin, siya'y namatay, siya'y muling nabuhay at siya po'y umakyat sa langit. Pero yung kanyang earthly ministry, hindi niya po yung dinala sa langit. Let's say, yung pangangaral po ng gospel, hindi niya po yung dinala sa langit. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi yun